Hi everyone, welcome to another episode of FQ Kwentuhan. And today we are again with the Victor Anastasio, podcaster, comedian, and headliner. Ano yung Ilocano ng good afternoon? Nakalimutan ko agad. Naimbag nga aldaw na lang para any time of the day. Naimbag nga aldaw sa mga listeners. Masyado ka naman, naka-ano ka na kagad, naka-post na kagad. Sanay na sanay ka. Trabaho to ng 6 years eh. Okay, so greet them, naimbag nga aldaw. Hello, naimbag nga aldaw sa imong tanan. Ay, nako, Bisaya na. Anyway, kasi his parents are also from Tarlac. Halo-halo. Anyway, so we are here kasi a few days ago when Victor was able to finally read, ito na, FQ Book 2, Why Financial Education Alone Does Not Work, back to back with The Psychology of Money, he sent me a message that he was blown away. Tell us about it. Kasi usually pag sinasabi mo economics, napaka-academic, para ka nagtitesis. Paano binabasa ko thesis? Mag-graph. Pero yung behavioral, parang direkta sa Pilipinas na parang nakakita ka ng appliance store, nakasulat. 0% installment yung credit card, pero may cash discount. Totoo bang discount yun o mas mahal pag credit card? So parang direkta na, maatipid ako dito Or yung simple na ego depletion na pag yung willpower mo na ubos, kailangan mo i-replenish. Applicable do sa away ng girlfriend-boyfriend Di ba? Kasi parang puyat ka, nag-away na kayo kahapon, nag-away na kayo last. Huwag mo lang kayo mag-away ngayon kasi depleted na yung ego. So hindi lang siya... Sakitan lang. Oo, hindi lang siya pera-related eh. Related siya sa human being, di ba? Na emotional tayo. Oo. Tapos tingnan nga natin yung mga nandito. Tapos sabihan mo naman kami kung ano yung mga nagiging favorite mo ba yan? Or para bang the biases, kasi in this book, I discuss 16 behavioral biases that affect not just the way you deal with money, but also yung mga different aspects of your life. Ano sa kanila? Sige, siguro a few biases that you would like to... Paborito ko dito yung thank you portion. Doon ako naantig eh. Talaga? Grabe, no? Sobrang the most well-written part of all. Thank you to my family, ganun. Parang wow, sincere. Hindi, aside from ego depletion, ano pa ba dito? Yung sunk cost fallacy. Diba? Parang yung mga tao na, ito na yung course ko eh. Ito na yung course ko. 4 years ako nag-business. 2 years ako nag-corporate. Bakit ako magkukwit? Para maging stand-up comedian. Alam mo, naisip ko rin yan sa sunk cost. Oh yeah, that's Kaya ako maagang nag-resign sa trabaho. Okay, tell them first. He studied in Ateneo and took up management. Management. Yun yung parang pinakamaraming estudyante, no? Parang most popular course yata in Ateneo. Okay, but you completed it, all 4 years of it, on time? On time. And then, thank you. And then what happened? Nag-corporate job ako ng 2 years. Tapos naisip ko, bago ako ma-sunk cost fallacy, fallacy, hindi pala fallacy. Tama! Ayun, sunk cost fallacy na tumaas na yung sweldo ko sa trabaho, may bonus na ako, may title na ako sa corporate, mahirap na umalis. Bago ka pa maging vice president. Di ba? So parang habang medyo cute pa yung sweldo ko, magko-comedy na ako. Para hindi masyado masakit. Okay. Di ba? Parang sa relationship yan eh. Parang, gaano kayo katagal? 1 year. Sorry. Gaano kayo katagal? 15 years. Oh my God. Gusto mo minom? Ganun. Ganun eh. So ako, 2 years pa lang sa relationship with corporate, kinat ko na. Cut loss. Yun, nag-resonate sa akin yun. And hindi siya tungkol sa pera or investing, pero tungkol siya sa, di ba, behavior. And very important yan kasi that's going to be the rest of your life. It's like, yung profession mo kasi, yan yung nakadikit din sa'yo ng matagal, So, yun pala, no? Even without the label, you were already able to experience that and you were able to cut loss. So, yun. Ano pa? Yung loss aversion, yan, di ba? Sabi mo, the pain of loss, twice as much. Binibigyan natin halaga twice as much. So yan na inisip ko nung manliligaw ako, parang okay na to. Di ba? Dapat hindi ka masyado loss averse. Ayoko mag-preach. Ako. Personally, ayoko nagiging masyado loss averse na. Okay, paano kung nasaktan ako? Ayoko na to, di ba?
Kumbaga, Tama. ano kabaliktaran ng loss aversion? Gain attraction or attraction. something? Pwedeng gano'n, di ba? So yun, marami talaga eh. And even yung confirmation bias na sabi mo nga, walang connection sa pera, pero nung elections, mag-click ka ng isang kakamping, next mo kakamping. Mag-click ka ng isang Voldemort. Unity, next mo Unity na. Kasi, kumbaga, ito yung opposite ng critical thinking. Correct. What if mali ako? Yes. Parang gusto lang natin naririnig na, tama ako. Tama yung decision mo. Ganyan. Oo. Meron kang experience na na-realize mo na, well, aside from those that you've already mentioned, na, hay nako, had I known this, mas naagapan ko. Mental accounting siguro. Okay. Tell us about that. Simpleng family vacation, parang sabihin ko, wala akong pang bayad dyan. When in fact, wala na akong pera for vacation this time. Yung nilagay mo sa bucket ng vacation. Yes, mayroon akong emergency funds and meron akong for investment. And meron akong, alam mo yun, meron pa naman. Pero doon ko na-realize na, pwede ko namang kuhanan yun. Kasi yung gain na makakuha mo sa family vacation, sulit naman. Na magulo yung very rigid mental accounting. Yes. Pag sira na buhay ko. Wala na akong future. Parang ganun. Na-OC. Ayun. Ngayon alam ko na. So that's the beauty of understanding it. That yun nga, what we discussed earlier, mental accounting is not totally bad naman. It actually helps us sometimes really maintain our budget. Keep our budget. But wait, there's more. Pero in your case, sabi mo na had you realized, marami rin ako mag-gain from this eh. So, wag ako masyado magpaka-OC dito. Basta naman wala akong sinasacrifice. Hindi ko pa siya fully... Kasi nga siya, di ba? Tools siya na meron lang tayong tendency. So, emotional ako dun. Yes. Pwede siya i-work on, pero hindi ko sinasabi na, nabasa ko yung libro, okay na. Parang mas aware lang ako. Tapos yung kapaligiran mo ngayon, i-design mo na in such a way that it will be easier for you to do the right thing. Okay. Anong parting words natin? Parting words natin, bili kayo ng libro dahil may free. Pero yun lang. Tanggapin na natin na Yes. yung sakit, sinasabi ko nga, not to speak for everyone, pero sakit na mga lalaki yung akala mo rational ka eh. Feel na feel. Feel na feel. Rational ako. Akala mo, ikaw si makatwirang PowerPoint presentation. Pero kailangan tanggapin mo rin na may emotional, irrational side ka. And again, not to be sexist, may mga, lahat ng gender meron yan. Yes. Ang sinasabi ko lang, among my peers, gano'n. So, mas prevalent, maganda siyang tool for realization and acceptance. Correct. Emotional pala ako bumili ng ganito, emotional ako bumili ng ganito, sa ganito, rational. So parang mas mababalance mo yung finances mo and hopefully, kung open yung partner mo, yung family mo. So isama na nila sa Semana Santa, no? Yung reflection. Yung pag-score ng, Maki-Emong score. Okay. Thank you very much for gracing our... Congrats sa libro. Yes. And abangan ang FQ Book 3. Ano nang gagawin natin doon, no? Hanggang sa muli. So once again, thank you very much, Victor. And to all of you, maraming salamat. Here we are, wishing you all cheers to high FQ. Sabihin mo naman yun. Ano yung effort? Effort for payment. Pinaghirapan ko to. Ilang taon na, How long have you been? 17 years na ako nag-stand up. Hirap na ako. Kailangan ko na kumita. Thank you. Thank you very much again.